So, ito po yung video kung saan po papalabas po ako ng room. So, isang hotel po kung saan po ako nag-check-in. So, 5:30 AM po yan ng umaga noong May 14. So, yan po. Mag-isa lang po ako kasing nag-check-in dyan kasi mag-flight po ako patungong dito sa Hong Kong. So, 5:30 AM, 8:30 po yung flight po dito raw to Manila. So, yan na nga po ako, nakababa na ako. So, ayan. Nandito po ako sa my counter. So, tulog po si counter boy, kaya si room boy po ang gising. Ayan po si room boy. Actually po si room boy is baguhan siya dito eh. Yan. So, hindi lang po ito isang beses na nag-check-in ako dito. So, nung unang bakasyon ko, nag-check-in po ulit ako dito. Kasi wala na pong oras kung galing pa po ako sa amin. Kaya kinakailangan po talaga na mag-overnight ako sa hotel para kinabukasan diretso na ako sa airport. So, ayan po. So, actually pong tagal ko po dito eh. Kasi hinahanap niya yung ID ko. Hindi niya magising-gising si counter boy. Kasi si counter boy po ang naka-assign dito nung gabi na yun. So, sa kanya ko binigay yung ID ko. So, hindi mahanap ni room boy. So, ayan po. Habang hinahanap niya, ayan, sobrang wala talaga. Sobrang hindi man lang po sumagi sa isip ko na meron pa pala po akong na iwang gamit sa loob. So, ang gamit na po yun is paper bag at saka may lamang pong tubig. Pero bago po yun, sa gabi na po yun, nag-ayos na po ako, naayos ko na po lahat ng gamit ko. So, wala po akong ibang nagbuksan ng luggage ko at mga laman ng bag ko kung hindi po dun sa loob ng room na yun. So, 100% po na doon din po nawala yung dalawang necklace po. Kung bakit po ngayon na uh, nakuha ko tong record ng video na to. So actually po, nung pagdating ko na dito sa Hong Kong, agad ko pong tinawagan yung may-ari po ng hotel na to. So, ayan po. Sobrang tagal po niya eh. Sobrang tagal niyang hinahanap. So, siguro mga sign na po sana to. Hindi man lang po sumagi sa isip ko na meron pa pala akong dapat sanang balikan dun sa loob ng room. Kaso nawala na po sa isip ko. Siguro po yung dahil sa sobrang kampante ko na alam ko na naayos ko lahat. Yun na nga po, palabas po ako. Ayan, nakuha ko na po yung ID ko. So, wala po talagang ibang gising at wala pong ibang pumasok po nag-check-in sa umaga na yan. So, 5:30 AM po yan ng umaga. So, actually, magsi-6 na po yan eh, nung palabas na ako dyan kasi matagal po ako naghintay. So, ayan po, wala pong ibang gising. Nakikita po natin na wala pong ibang nag-check-in o pumasok. So, ayan po, si room boy. So, ayan. So, actually, tinitignan po niya dyan kung makakasakay na po ako. Ayan. So, kahit dun po sa labas, naghintay po ako ng masakyan eh. So, ayun po, yung sinakyan kong tricycle. Na nga po. So, after ng mga minutes po, umalis na po ako. So, wala na po ako dyan. So, makikita po natin sa video na wala pong ibang pumasok o umakyat sa taas. So, ayan po. Wala po talagang ibang tao. So, ayan po. Kasi si Rumboy lang po talaga ang gising. So, wala na po ako dyan. Nakalis na po ako. So, syempre po, pag malis ng mga nag-check-in, syempre lilinisan na po nila ang room. So, ayan po. Ayan. So, pumasok po siya sa room kung saan po ako nag-check-in. So, ayan po yung room po nung gabi na yon. So, ayan po. So, makikita po natin sa video na matagal po siyang lumabas. Ayan po. So, after nyan, yun po, nilabas po niya yung basurahan. So, actually po, hindi po niya bitbit ang paper bag at saka tubig. Pero ang totoo po, meron yan. At yun nga po ang isinurrender niya sa counter, yung paper bag at saka tubig. Pero hindi po na isurrender is yung dalawang necklace na real gold po. Kasi yun po ang dahilan kung bakit ko po kinuhang record na to. Kasi nasama po pala dun sa sa naiwan ko yung dalawang necklace ko na real gold. So kahit po sabihin natin na napulot ni Rumboy o siya yung nakakuha, hindi pa rin po sapat na evidence para pagbintangan natin siya. Kasi wala namang po CCTV sa loob. So, ito po. Talagang grabe talaga yung trauma ko dito. Na ang hirap din pala yung nag-check-in ka mag-isa na wala kang kasama. Kasi yung sa sobrang kampante mo na hindi mo na alam kung may mga naiwan ka pa, may mga malalaglag ka.
So, yun. So, ang ano ko lang kung napulot man niya o ano, kung sinong nakapulot, sana ano, pahalagahan nila kasi sobrang laki pong maitulong nun. Kasi yung real gold na po yun, na dalawang necklace po yun talagang as in talaga na makikita mo yung price doon sa resibo at makikita mo din po talaga na real gold na nakasulat siya doon. So kaya po ako nag-request ng video na to kasi nagbakasakali po ako na baka napulot man lang at isinurrender sa counter. Kasi hindi naman po lahat ng tao, 'di ba, pare-pareho ng isip. So nagbakasakali po ako sa mga araw na to, ay nagbakasakali. Sobrang trauma po yung inabot ko dito. So, yun na nga po. Kailangan nating tanggapin na may mga bagay talaga na hindi para sa atin. So, pakiusap ko lang dun sa kung napulot man nila, kung sino man nakapulot o ano man, sana pangalagaan nila kasi sobrang laki pong maitutulong nun. Sobrang laki, lalo na po malaki po ang bayad. So, sobrang laki po ng maitutulong nun. Yun po ang sinanlamong. Yan. So, ako po kasi sobrang hilig ko po kasi mag-invest ng gold. Kaya, sana palagahan nila para may isasanlaan nila.